sobrang tagal na walang PBA. And syempre, wala tayong mga content. Pero may nakalista naman na talaga ako this PBA break na mga i-upload. And nung nakita ko yung post ni Ange Kwame is parang sakto dito sa isa kong topic. So ayun, mukhang paalam na siya sa Pilipinas si Ange Kwame. And we'll seek other opportunities kasi hindi naman siya naging mainstay sa Gilas. Isa lang din yung pwedeng naturalized import. Kaya wala talaga siyang malaruan eh. Puti sana kung pwede siya sa PBA, diba? So, is it really time for the PBA to have 3 imports? So, kung malabo talaga yung idea na mawala yung 3 conference format sa liga, yung third conference should be like this. Kasi unang reason kung bakit hindi pwedeng gawing 2 conference yung liga dahil mas maraming nanonood kapag mas marami yung playoff games. Kesa pag 2 conference and kahit gawin pa nating double round robin is iba pa rin yung audience ng playoffs. Syempre, hindi talaga dapat mawala yung All-Filipino Conference. Yan talaga yung pinaka-conference para sa mga locals. Then, yung Commissioner's Cup is tuloy pa rin na unlimited height, yung limit ng import. So, naging successful nga this season dahil sa ingay na binigay ni Bolbol sa PBA. And sana lahat ng teams is kaya yung budget na yan no? Or sana tanggalin na yung tanggalin na lang yung mga hindi talaga kayang mag-compete sa liga. Alam natin commercial league pa rin ang PBA, business pa rin. Pero sana naman yung mga may integrity na team yung pumasok. Diyos ko, yung bagong team, hindi natin alam kung ano yung trip nila eh. Ayan yung main reason kung bakit umalis yung Alaska sa PBA. Wala naman sa kanilang problema kung magbayad sila ng malaki sa player. Basta, ayusin yung allocated salary cap. Sundin yung rules. So yun, going back to the topic, yung 3 import sa PBA. Diyan sana sa Governor's Cup. Kasi ito yung conference is tinuturing na dead conference sa PBA. Kasi yung import is merong limit tapos natabunan nung hype sa Commissioner's Cup. Dito talaga yung perfect place para ilagay yung merong 3 import. So, paano nga to gagana? Ang isang import ay yung unlimited height, which means yung defending champions or yung maganda yung performance ng Commissioner's Cup is ma-absorb nila yung import. Then, yung second import should be a world import pa rin. Pero, ayun, may height limit na. Kahit siguro, mga 6'3" under lang para alam mo yun, inside and out. Though syempre dapat may twist. Yung mga top 4 sa Commissioner's Cup is yung third import nila will be an Asian import. Yes, nangyari na to dati. Kaso mas magaling talaga yung mga Pinoy. Pero try sana ulit. So ayun, top 4 teams ng Commissioner's Cup, isang Unli height import, isang 6'3" import, then Asian import. Then yung other 8 teams will also have 1 unlimited height world import, then yung second import nila 6'3" pa rin naman. And ito na yung twist, yung third import nila is mga naturalized Filipino. Siguro yung bottom 2 lang yan yung may privilege na pwedeng isa pang world import yung sa kanila. Kaso paano nga yung height limit? Medyo naging complicated talaga yung mga bagay-bagay dahil sa limit na to. So I think babaguhin natin. Kasi ilan lang ba yung naturalized players ng Pilipinas na pwedeng mag-fill in ng mga roster? Ange Kwame, Malik Diouf, Benny Boatwright, and paano si Brownlee? Paano siya i-consider sa Ginebra? Kasi kung top 4 sila sa Commissioner's Cup, yung third import nila is Asian import. So, ang gulo no? Pero fantasy lang naman to and siguro kung mangyari man to is retired na si Brownlee. Kaya ang maganda talaga is gayahin yung Japan na marami silang naturalized import tapos merong slot sa liga nila. So, pag may tournament, 1 call away lang. Nasa liga nila Which is, naging good thing din pala nung naging naturalized si Brownlee kasi nasa liga natin. So, yun. Para mangyari tong fantasy natin is baguhin natin ng konti. So, pasensya na kayo. Siguro, sa top 4 teams ng Commissioner's Cup is sila lang yung may 2 import. Isang unlimited height at isang 6'3". Then yung bottom 3 is merong +1 na naturalized Filipino sa roster nila. Then yung middle 5 is yung pang third import nila is Asian import. Kumbaga, need lang na merong 3 na naturalized Filipino sa PBA. And ayun, 1 call away lang para sa Gilas. Tapos,
matik na maglalaro sila sa Blackwater, Terra Firma, and Titan. Di, competitive ng sobra. Level up yung competition sa PBA. Pero ang cons is yung playing time ng locals, which is para sa kanila talaga yung Philippine Cup. Might as well, dyan dapat yung mas maraming games. Itong Governors Cup should be, short tournament only para ma-afford din yung mga sahod ng imports. Maybe kahit 2 months lang para kaya nung pageant sa import Philippine Cup yung habaan. Meron ng bracketing yung Governors Cup So, para mas maikli, single round lang yung magka-bracket. Tapos, final 8 na agad. Parang sa mga liga sa barangay na format. FIBA format din Mabilis lang yung tournament. Pero at least, nakaka-experience ng high-level competition. Kasi nga, dahil sa marami yung imports. Kasi kung ang problema is budget, yun nga, shorten the tournament yung sagot dyan. Yung SGA nga, kaya nilang bayaran yung mga import So, yung mga case ni Ange Kwame, Malik Diouf, Benny Boatwright, dyan lang sila maglaro sa Titan, Blackwater at Terra Firma. Fans talaga yung magbe-benefit dyan Hindi lang natin sure kung ano sa feeling ng mga naturalized kung dyan sila maglalaro. Pero sana, diba, accept nila. Siguro naman, kasi hindi na sila alis ng bansa dahil sa sinasabi nating lack of opportunity. Pero 2 months, basta, try lang naman Unfair nga ba to doon sa top 4 teams na dalawa lang yung kanilang import? I think, okay lang naman siguro kasi dating ang malakas na sila kaya nga sila umabot ng semis. With that, mawawala sa mga tao yung sawa kasi ibang teams naman yung aangat sa Governors Cup. Aminin na nating Ginebra nga yung bumubuhay sa PBA kapag sila yung nasa playoffs or umabot ng finals. Pero paano yung ibang target audience? Yung mga nawala ng gana, yung mga hindi na nanonood dahil sa paulit-ulit, paano sila? Hindi ba pwedeng Ginebra fans and all the people and all the basketball fans in the Philippines and malay natin sa buong mundo, simple as that. Wala namang argument dyan kung sino yung pinakamaraming fans Ang goal natin ay bumalik yung lahat ng nanonood sa PBA. Magkaroon din ng fan base yung ibang teams. Siguro nga, paldo ng malala yung YouTube live ng One Sports Kung ngayon pa nga lang, ganyan na yung competition, umaabot sila ng million views. What more? Kung sobrang ayos ng liga, diba? Yung views ng PBA, wala pa yan sa daily basis ng mga sikat na vloggers. Tingnan lang natin si Malo Piton. Dapat nga, mas marami pang views sa PBA kaysa sa Philippine viewers ng NBA, diba? So, nagsettle kasi tayo ngayon sa okay na to, million views naman, kaya hindi pa rin patay ang PBA. Pero, are we really okay with that? Ayun ba talaga yung basehan na hindi pa tayo lubog? Siguro kahit si Coaching, umabot sila ng semis tapos disadvantage sila pagdating ng Governors Cup. Feel ko okay lang sa kanya kasi para sa liga naman to Sarap siguro kausapin si Coaching about sa mga ganito no? Mas impressive pa nga kung makakabalik sila ng top 4 na dalawa lang yung import. Angas nun, ibig sabihin malakas talaga kayo. Hindi na kailangan ng third import na para naman sa 5 teams na nasa gitna, Asian import yung sa kanila. Sana talaga isakto ng PBA yung calendar na to kapag break ng Japan at Korea, Iran. So, para tayo naman yung mampirata ng players, di ba? Kahit short tournament to, at least nakagamit tayo ng players na galing sa kanila. Hindi lang talaga na-maintain yung dating pagkuha sa mga Asian import kasi yun nga, sa calendar yung mga nakukuha ang Asian import is yun lang yung available, hindi available yung malalakas talaga. Pero why not na ibalik sa tamang process, sa tamang schedule at tamang format. Ang top 4 last conference ay Ginebra, Rain or Shine, TNT at Meralco. So imagine mo na lang yung team sa PBA na 3 yung import sa mga gitnang teams like itong NLEX, Converge, Phoenix, Magnolia. Grabe no, pag sa hot shots, babalik si Clint Chapman. Tapos kukuha ng under 6'3" height na second import na pwedeng si Seth Curry. Tapos Asian import na si Glenn Young. Angas niyan. Sa Blackwater, merong Robert Apsho, Kendrick Nunn, na ayun under 6'3" tapos naturalized ni Ange Kwame. Ang lala, 'di ba? May front court na agad. So, do you think na dapat may restriction pa? Like hindi pwedeng magsabay yung 3 import?
siguro sa testing, laban na no? Mga bottom teams naman yan para nga makasabay sila kaya ganyan. So, feel ko papanoorin talaga to ng mga tao kasi hindi na alam kung sino yung mananalo kada laro. Marami pang pwedeng sabihin pero sa ibang topic naman siguro doon natin isingit. Let me know all your thoughts in the comment section below. Anong tingin nyo sa idea na to? Suggest din kayo para sa next video. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye!